So Dad, meron isang bagong trending topic ngayon. Option ba o obligasyon ba ang pag-alaga sa tumatandang magulang or sa old parents? Maraming pinag-uusapan ngayon sa online na may mga nagsasabi na dapat optional lang daw to, hindi dapat ito cargo ng mga bata or ng mga taong lumalaki kasi syempre may mga sariling buhay, trabaho at pamilya din silang inaasikaso. Mayroon naman nagsasabi na hindi obligasyon to, it is the duty of the children who have now grown up to make sure that their old parents na naging ulyanin na, jobless na, retirees na alagaan nila at siguraduhin nila na maganda ang kanilang kalagayan hanggang sa kanilang kamatayan. Ikaw, Dad, ano ba ang take mo dito? Obligasyon ba o option? Well, kasi kung titingnan natin, una siguro dapat meron tayong benchmark, no, kung sino yung pwede nating pagbatayan para at least mas klaro sa ating kaisipan kung ano itong pinagtatalunan na obligasyon or option, no. Kasi nga sa Amerika nagkaroon na ng ganyang klaseng pagtatalo rin, kaya may mga states sila doon out of the 50 states or so, may mga states sila doon na obligasyon pa rin ng mga anak na pangalagaan yung kanilang mga elderly parents. So, meron silang batas patungkol yan. At meron din naman mga states na walang gano'n, no? Na hinahayaan nila na maging option na lamang para sa mga kabataan o sa mga anak na alagaan nila at pangasiwaan nila yung kanilang mga matatandang magulang o mga grandparents. So, merong mga ganong option sa states. No? Pero dito sa ating bayan, meron tayong mga batas na nagsasabi under the family code na obligasyon ng mga anak na pangalagaan yung kanilang mga elderly parents. No? Kaya lang may mga exception dyan. No? Kung titingnan natin, sinasabi na may exception kung ikaw inabando ng magulang mo o kung ikaw naman inabuso ng mga magulang mo, you can exercise that option na hindi mo pangalagaan yung iyong mga elderly parents. Pero but beyond that, no, beyond the laws that were crafted by men and by legislators, siguro sa akin ang pinaka-importante diyan ano ba talaga yung ating konsyensya bilang isang bansa na sinasabi nating tayo mga Kristiyano, mga Katoliko, ano ba yung dapat nating gawin bilang isang anak, no? Siyempre sa akin maaring yung iba hindi sasang-ayon. It's an obligation on our part to take care of our elderly parents with or without the laws being imposed upon us. Pero siyempre, yung iba naman sasabihin, kung hindi namin kaya dahil kami busy, marami kaming trabaho, hindi namin kayang alagaan yung mga parents namin, at pangalawa, wala kaming financial capacity to do that, then maybe you can seek the help of the government. No? Meron naman tayong departamento na nangangasiwa ng mga ganyan, yung Department of Social Welfare, na pwede mong surrender o i-enroll yung iyong mga magulang o yung mga grandparents under that program, pero huwag mong iiwanan, dapat babalik-balikan mo pa rin, no? Kasi nga nakita natin na merong mga like Hospicio de San Jose and other charitable institution managed by the church na minsan iniiwan na lang yung mga matatanda na ulyanin sa kanilang pintuan at hindi na alam kung sino siya, ano siya, at pinababayaan na lamang. Kasi kung gano'n naman yung gagawin natin, para naman tayong mas masahol pa sa hayop, no? Para naman tayong walang puso at wala tayong utang na loob, no? So, yun ang mga dapat natin tingnan. Kasi nga sa Amerika, nung panahon, pinagtatalunan niya nung panahon namin, ang sinasabi na yung obligasyon ng magulang sa anak. Pero yung anak walang obligasyon sa magulang. Yan isang mga mainit na paksa rin na pinagtatalunan nung kabataan ko. Pero sa akin, it's not an issue of whether it's obligation or not, but it should be your innate nature, no, as a human being to take care of someone elderly who is requiring your help or your assistance. No, kahit na nga sa Biblia nakita natin, di ba? Pinuri ng Panginoon yung Samaritan na wala man lang hindi niya kakilala yung nabugbog o ninakawan sa gitna ng kalsada na iniwan doon. Na sinabi niya itong Samaritan na to, tinulungan niya yung hindi niya pakilala, no, at pinagamot niya pa. So sa akin, it's a human nature dapat, no, na marunong tayong mag-care, no? We have to learn how to be compassionate and caring of other people, especially if they are our parents or grandparents, no? So yun ang mga take ko diyan sa ganyang issue. Ang sabi nga nung isang artista na argue niya na dapat choice daw to. Kasi sabi daw niya, hindi daw dapat i-consider na utang na loob yung pag-alaga ng mga magulang kasi responsibilidad daw nila yun. Hindi daw dapat siya utang. Kaya dapat hindi daw obligasyon ng mga bata na pag tumanda alagaan yung kanilang mga retired na mga magulang. So ano masasabi mo dun sa mga ganong mga argument, Dad? Well, katulad ng sinabi ko,
ang pagsukli o pagtanaw ng utang na loob sa ating mga nakakatanda, ano yan, hindi lamang requirement ng batas yan, ano? Pero at the same time, it should be in your heart, no? Sa puso mo yan. Ngayon, pwede mong sabihin yan, pero siguro ito naman ang mga payo ko sa mga elderlies, no? So at least before you get to that old age, mag-prepare din kayo ng retirement ninyo, no? Retirement plan, retirement program, kasi mahirap din na iasa pa natin yung ating mga pangangailangan sa susunod na henerasyon, sa mga kabataan, lalo na kung may pamilya sila at siyempre minsan marami rin problema ang isang pamilya at marami rin pangangailangan. So mahirap maging pasanin sa iyong mga anak. Kaya dapat paghandaan nyo rin kahit na paano yung pension ninyo, kahit na paano mag-invest kayo ng konti sa ilang lupa o sa ilang, kahit na maliliit lamang kung yun lang inyong kaya, para at least meron kayong pagkukunan kung sakasakali dumating kayo sa isang panahon para hindi kayo maging pabigat sa inyong mga anak, no? So yun ang mga advice ko naman sa mga elderlies, no? O sa mga mas nakakaedad na o mga seniors and everything, or yung bago pa lamang, let's say sa middle age ka, 40s or whatever, at least prepare for that time of your life na kung sakaling dumating yung panahon na yon, kahit na paano kaya mong mabuhay nang hindi ka umaasa sa iyong mga anak. Sa mga anak naman, ito yung masasabi ko, kung yung mga magulang ninyo minahal kayo at tinulungan kayo, kahit na nga hindi kayo minahal, hindi kayo tinulungan, katulad kinento ko sa Good Samaritan, dapat alam natin tumanaw ng utang na loob. Kasi yung puso, pagmamahal, yan ang binigay sa atin, binihagi sa atin na may kapal, no? Kaya nga tayo nilikha ng Diyos dahil sa pagmamahal niya sa atin. So, ganun din, pinapatawad niya tayo, mayat niya sa ating mga kasalanan dahil sa laki ng pagmamahal niya sa atin. So, sa akin, kahit na walang batas, dapat gawin nating obligation natin to, obligasyon, moral and conscientious obligation na pangalagaan natin yung ating mga elderlies, lalo na kung sila yung nangangailangan. Kung talagang hindi nyo kaya, then ask for help from the government because the government has program about these senior people or elderlies who are unable to take care of themselves. So yun lang ang masasabi ko sa aking mga pananaw at sa aking take din sa issue na yan. On another point of view naman, looking at the point of view ng mga matatanda, dapat ba nilang inoobliga ang kanilang mga anak na bata pa lang, kinokondisyon na nila na, o pag tumanda ka, ikaw mag-aalaga sa akin. Ganun ba dapat ang mindset? Kasi syempre, iba ka, parang ginagawang retirement plan yung mga anak nila na, o pagka sumweldo ka na, dapat meron din akong parte dyan. Kasi yung mga ibang mga kung Filipino culture siya or generally Asian culture na parang may mga ganung mga, kahit hindi pa sila matanda, bata pa lang yung kanilang baby pa lang, kinokondisyon na nila yung mga bata na sila yung retirement plan nila. Anong masasabi mo sa ganung klaseng cultural system? Sa akin kasi, bilang parent, bilang isang magulang, kinakailangan wag natin obligahin yung ating mga anak at ang ating mga apo na pangalagaan nila tayo pag isang panahon. Let it be a natural cause of action from their part. Yung pagmamahal, kasi yung pagmamahal sa totoo lang hindi inoobliga yan. Ito'y kusang pinapakita at pinamamalas at pinararamdam sa galing sa puso. So, hindi rin maganda kung inoobliga natin yung mga anak natin at mga apo natin na kinakailangan pangalagaan nyo kayo pagdating namin sa isang panahon. Siguro mas maganda paghandaan natin yung pag-retire natin. Huwag natin silang obligahin dahil hayaan natin na mahalin nila tayo ng kusa sa kanilang puso. Pero although kahit na sinabi ko nga, kahit na may batas o walang batas, it's up to the children to show their love for their elderly. But as an elderly, it's best not to oblige your children or your grandchildren to take care of you. But prepare for your own. Ibig sabihin, maghanda ka kahit na kaunti. Parang siguro meron kang matitirhan, may matutulugan ka. Kasi marami rin akong mga kaibigan na ganyan. May mga na-witness ako. Na yung iba nga pumanaw na pinabayaan siya ng mga anak niya. So, kahit na may konti siyang kakayahan, naghahanap siya ng kausap. Kaya minsan sinasamahan ko nung siya'y buhay pa. Kaya lang naaawa rin ako sa kanya dahil nakikita ko na talagang very lonely siya. Kaya kasi sinabi ko sa kanya, baka mas maaari, sumama ka na lang sa mga home for the aged. Kasi may mga kausap ka pa, kaysa naman kawawa kang ganyan na naghahanap ka ng parang kapamilya mo na masasandalan mo. At kung kaya mo na mag-hire ng isang house help, di mas maganda at least may kasama ka, mapangalagaan ka. So, this is really happening in society right now. So, yung mga may hirap naman o hindi kaya, sabihin nila, di namin kaya, paano yan? Nasa bahay, nagtatrabaho kami pareho, baka mamaya maging sanhi pa yan ng sunog o baka makapinsala pa sa kanilang tahanan dahil nga minsan ulyanin na o hindi na marunong yung gumalaw yun ng tama yung elderly nila. That's why, sa akin, it should come from your heart.
taking care of elderlies or your parents and grandparents should come from your heart beyond the bounds of laws, no? But again, as I said, kung hindi mo talaga kaya, ask for help. For us naman, elderlies, mga seniors and everything, let's not oblige the next generation. Let's prepare for it. Lalo na pag umabot ka na ng 40, dapat paghandaan mo na yung pagre-retire mo para hindi ka naman maging pabigat sa iyong mga anak at sa iyong mga magiging apo. So basically, ang mensahe natin, Dad, basically kapag ikaw ay bata na may matandang magulang, dapat gawan mo ng paraan, hindi mo lang papabayaan sila kung nakikita mong nangangailangan sila ng tulong. Kumbaga, it is basically human nature that we should find ways. And sa mga matatanda naman, dapat hindi nila inuobliga na parang bata pa lang kinokondisyon na nila na silang retirement plan nila. Dapat gumawa rin sila ng sariling paraan para hindi sila maging masyadong reliant dun sa next generation, hindi ba, Dad? Yes, tama yon. Kasi nga, no, kung iisipin natin, sinasabi natin, beyond the laws of men, meron tayong moral issues o moral concerns, no? Meron tayong moral obligation sa mga nagpalaki sa atin. Yung sinasabi nating utang na loob, no? Being grateful, being grateful is a key element of every human being. Kung wala ka niyan, balang araw, babalik din sa iyo yan, makakarma ka rin. Kasi makikita ng mga anak mo at ng mga apo mo kung paano mo tinuring yung mga magulang mo at yung mga lolo at lola, ibabalik din nila sa iyo yung ginawa mo sa iyong mga kamag-anak. No? So sa akin, it's very important that let not the laws of men govern you, but let the laws of your heart and the laws of God govern us. No? So yun ang pinaka-importante na maipapayo ko sa lahat. And for the elderly, please prepare yourself for retirement. Kahit na papaano, kahit na konti, para hindi ka naman maging pabigat sa kanila. Yun lamang mga kababayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan. At ako nga pala si Engineer Morgan Sai, ang inyong coach ng bayan.